Ang pangalan ko ay Maria Santos. Ako ay 29 taong gulang at 19 araw pa lang akong ina nang hampasin ako ng biyenan ko habang hawak-hawak ko ang aking bagong silang na anak na babae. Nangyari ito ilang minuto pagkatapos ng hating gabi. Halos 20 minuto nang umiiyak si Lila. Pula ang maliit niyang mukha, nakadiin ang kanyang mga kamao sa dibdib ko at bawat hinga ay nagtatapos sa isa pang desperadong sigaw. Napakain ko na siya. Pinalitan ko na ang lampin niya ng 2 beses. Sinuri ko ang temperatura niya at naglakad ng mabagal na paikot-ikot sa kwarto ng sanggol hanggang nanginginig ang mga binti ko. Nagtatrabaho si Andres ng overnight shift sa kumpanya ng kuryente, kaya ako lang ang kasama ni Lila sa bahay ng kanyang ina. O kaya'y akala ko. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto hanggang tumama sa dingding. Nakatayo si Lourdes sa may pintuan na nakasuot ng kulay abo na bata, nakaipit ang panga at nakatitig kay Lila. Ano bang problema sa batang iyan? Bagong silang siya, bulong ko. Minsan umiiyak ang mga bagong silang. Gawin mong tumigil. Sinusubukan ko. Pumasok si Lourdes sa kwarto. Lalong lumakas ang iyak ni Lila habang hinila ko siya palapit sa dibdib ko. Inabot ni Lourdes ang kamay papunta sa kanya, pero inihilig ko ang katawan ko palayo. Ibigay mo sa akin, utos niya. Hindi, hawak ko siya. Nagbago ang ekspresyon ni Lourdes. Hindi na ito pag-aalala. Ito ay galit. Nakikinig ako sa ingay na iyan tuwing gabi mula nang dalhin mo siya rito. Nakatira siya rito, sabi ko. Pinapayagan siyang umiyak. Lumapit si Lourdes hanggang amoy ko na ang tsaa na may peppermint sa hininga niya. Ito ang bahay ko. Sinubukan kong umikot sa kanya pero hinarangan niya ang pintuan. Lourdes, pakiusap. Kailangan kong patahimikin siya. Pagkatapos patahimikin mo siya, sabi niya. O umalis ka sa bahay ko. May bagay sa loob ko na sa wakas ay tumutol. Siguro ito ang pagod. Siguro ito ang paraan ng pagtitig niya kay Lila na parang sadyang pinahihirapan siya ng anak ko. O baka pagod na lang ako sa paghingi ng tawad sa pag-iral ng sanggol ko. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa kanya ng ganoon. Gumalaw ang kamay ni Lourdes bago ko naintindihan kung ano ang ginagawa niya. Tumama ang kanyang palad sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Napalingon ang ulo ko at natisod ako paatras. Pinagtibay ko ang yakap ko kay Lila, pero nadulas ang sakong ko sa sahig na kahoy. Tumama ang balikat ko sa gilid ng aparador at nawala ang hawak ko. Nahulog si Lila. Ang tunog na ginawa niya nang tumama sa sahig ay maliit. Pagkatapos ay naging ganap na katahimikan ng kwarto. Lumuhod ako. Lila, nakapikit ang kanyang mga mata. Nakalaylay ang mga braso niya sa gilid ng katawan. Hinawakan ko ang pisngi niya pero hindi siya tumugon. Lila, gising baby, pakiusap gising. Sa likod ko, isang hakbang paatras ang ginawa ni Lourdes. Ihulog mo siya. Tiningnan ko siya. Kakahampas lang niya sa akin, pero walang takot sa mukha niya, walang panik. Parang nagsasanay na siya ng bersyon na gusto niyang paniwalaan ng lahat. Ikaw ang nagtulak sa akin. Hindi ko hinawakan ang batang iyan. Hinampas mo ako habang hawak ko siya. Ipinatong ni Lourdes ang mga braso. Pagod ka. Hindi mo alam kung ano ang nangyari. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ng emergency services. Nahulog ang bagong silang kong anak, sabi ko sa dispatcher. Hindi siya gumigising. Sinubukan ni Lourdes na kunin ang telepono sa akin. Lumayo ako at tinakpan ko ang katawan ni Lila ng katawan ko hanggang dumating ang mga paramedic. Ang mga minutong iyon ay mas mahaba kaysa sa 19 araw na buhay ni Lila. Pinatatag ng mga paramedic ang leeg niya. Sinuri ang paghinga at inilagay siya sa isang board na napakaliit na parang pantulong sa manika. Isa sa kanila ang nagtanong kung paano siya nahulog. Hinampas ako ng biyenan ko. Humadlang si Lourdes mula sa pintuan. Nawalan siya ng balance. Halos hindi siya nakatulog ng mga linggo. Tiningnan ng paramedic si Lourdes at ang pulang bakas na lumalaganap sa mukha ko. May isinulat siya. Inilagay nila si Laila sa ambulansya. Sumakay ako sa tabi niya ng walang sapatos, jacket o bag mula sa ospital. Naiwan si Lourdes sa beranda na nakadikit ang telepono sa tenga. Akala ko tinatawagan niya si Andres. Hindi ko alam na gumagawa na siya ng kaso laban sa akin.
Sa ospital ng mga bata, dinala ng medical team si Lila sa 2 nakakandado na pinto habang hininto ako ng nurse sa koridor. Naririnig ko pa rin ang boses ni Lourdes sa isip ko. Ihulog mo siya, pagod ka. Hindi mo alam kung ano ang nangyari. Sa loob ng 19 araw, kinu-question ko ang bawat desisyon bilang ina. Kinu-question ko kung paano ko hinahawakan si Lila. Gaano katagal ko siya pinapakain. Gaano kabilis ako tumutugon kapag umiiyak siya. May opinyon si Lourdes sa lahat ng iyon. Ngayon ay nasa likod ng mga pintong iyon ang anak ko at natatakot ako na tama si Lourdes sa iisang bagay na mahalaga. Baka nabigo akong protektahan siya. Natagpuan ako ni Dr. Ana Santos makalipas ang halos 40 minuto. Sinasabi ng ekspresyon niya na walang simpleng katiyakan ang darating. Buhay si Lila. Sabi niya, nakakahinga siya ng mag-isa, pero may bali sa bungo at may dugong nakapaligid sa utak. Minomonitor ng neurosurgical team ang presyon. Nanghina ang mga tuhod ko. Mabubuhay ba siya? Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ipinatong ko ang 2 kamay sa bibig. Pagkatapos ay hinila ni Dr. Santos ang upuan sa tabi ko. May iba pang kailangan nating pag-usapan. Parang sumikip ang hallway sa paligid namin. Ano pa? Binuksan niya ang imaging results ni Laila. Nagpapakita na ang anak mo ng mga palatandaan ng mas lumang pinsala sa utak. Iba ang yugto ng paghilom ng ilan sa dugo sa mga scan na ito kumpara sa pinsalang nangyari kaninang gabi. Tiningnan ko siya nang hindi naiintindihan. Mag-ingat na nagpatuloy si Dr. Santos. May nahanap din kaming gumagaling na pinsala sa 2 sa kanyang tadyang. Hindi nangyari ang mga pinsalang iyon sa pagkahulog na ito. 19 araw pa lang si Lila. Hindi siya makagulong. Hindi niya maangat ang ulo. Hindi siya kailanman naging wala sa akin, kay Andres o kay Lourdes. Maliban 5 araw ang nakalipas nang igiit ni Lourdes na matulog ako habang dinala niya si Lila sa baba. Iyon ang umaga nang bumalik si Lila na hindi karaniwang tahimik, ang araw na tumigil siya sa wastong pagpapakain, ang araw na may nahanap akong maliit na pasa sa likod ng tenga. Sinabi sa akin ni Lourdes na madaling mapasa ang mga bagong silang. Sinabi sa akin ni Andres na may pinalaki na ang kanyang ina at alam niya ang ginagawa. Naniwala ako sa kanila dahil masyadong nakakatakot pangalanan ang alternatibo. Sinasabi mo bang may nasaktan sa kanya? Hindi pinalambot ni Dr. Santos ang sagot. Hindi maipapaliwanag ang mga natuklasang ito ng isang aksidenteng pagkahulog. Obligado kaming iulat ito sa Children's Services, pero dapat mo ring sabihin sa pulisya ang eksaktong nangyari kaninang gabi. Kinuha ko ang telepono. Nanginginig ang kamay ko ng labis kaya mali ang numero ng 2 beses bago ako tinulungan ng nurse na kontakin ang hospital security at ang pulisya. Inasahan kong magsisimula ang ulat sa pag-atake ni Lourdes. Sa halip, pumasok si Detective Carmen Ruiz sa consultation room na may maliit na notebook at hiniling sa akin na ipaliwanag kung bakit inakusahan ako ni Lourdes na sadyang inihagis ang anak ko sa sahig. Sandali akong hindi makapagsalita. Ano? Kontak ni Mrs. Santos ang pulisya bago ka. Sabi ni Detective Ruiz, sinasabi niya na nalulula ka sa iyak, hinampas mo siya nang subukan niyang makialam, at pagkatapos ay inihagis mo si Lila. Baligtad ang bawat salita. Hinampas ako ni Lourdes. Ang kanyang mga kilos ang naging dahilan ng pagkahulog ni Lila. Gayunpaman, habang nakasakay ako sa tabi ng walang malay kong anak, ginamit ni Lourdes ang mga minutong iyon upang gawing saksi ang sarili at ako ang suspek. At dahil pagod ako, postpartum, umaasa sa pera at nakatira sa ilalim ng bubong ni Lourdes, naniwala siyang tatanggapin muna ng lahat ang kanyang bersyon. Ang hindi pa namin alam noon ay may bagay sa loob ng kanyang bahay na nagpreserba ng katotohanang akala niya, iwanabura na niya. Bago ko sabihin sa inyo ang natuklasan ng investigasyon, mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell, at i-like ang video na ito. Kung naniniwala kayong mas mahalaga ang pagprotekta sa bata kaysa sa reputasyon ng pamilya, bahagi kayo ng komunidad na gusto kong kasama sa kwentong ito. Upang maunawaan kung bakit naniwala si Lourdes na maaari niya akong akusahan at panatilihin pa rin si Andres sa kanyang panig, kailangan kong dalhin kayo pabalik 3 buwan bago isilang si Lila,
bago ang ospital at bago ko naintindihan na laging may kapalit ang tulong ni Lourdes. Ang hapon na lumipat, kami ni Andres sa kanyang bahay, nakatayo ako sa driveway na napapaligiran ng mga kahon habang iniaabot ni Lourdes ang spare key. Noon, ang susi na iyon ay mukhang pagsagip. Hindi ko napagtanto na tinatanggap ko ang unang kawad sa tanikala na kalaunan ay hihigpit sa anak ko. Dinala ni Andres ang pinakamabigat na kahon sa pintuan habang ipinindot ni Lourdes ang susi sa kamay ko. Hindi mo na kailangang mag-alala sa upa rito, sabi niya. Makakatipid ka at makakapagtuon sa sanggol. Sa puntong iyon, kailangan namin ng eksaktong iniaalok niya. Itinaas ng landlord ang upa kasabay ng paparating na pagbaba ng kita ko dahil sa maternity leave. Matatag ang sweldo ni Andres sa utility job, pero mauubos ang karamihan sa ipon namin kung magbabayad ng deposit para sa ibang apartment. May spare bedroom si Lourdes, may tapos na nursery mula sa pagkabata ni Andres, at sapat ang laki ng bahay para sa 3 adulto at 1 sanggol. Inilahad niya ang paglipat bilang pinakamainam na solusyon sa mundo. Hinalikan ni Andres ang pisngi niya. Salamat, Ma'am. Makakayanan namin ang pinakamahirap na buwan. Ngumiti si Lourdes sa kanya, pagkatapos ay tiningnan ako. Nagtutulungan ang pamilya. Nagpasalamat ako dahil totoo. Sa unang linggo, naniwala akong tama ang desisyon. Naghanda si Lourdes ng hapunan habang nagtatrabaho si Andres. Tinupi niya ang maliliit na kumot na binili namin para kay Laila. Sinundo niya ako sa isa sa prenatal appointments nang tawagin si Andres sa emergency shift. Pero laging may tagubilin ang kanyang tulong. Walang maiiwan sa counter ng kusina. Bawal ang pagkain sa itaas. Nakakagulo ang shower pagkatapos ng 10 sa plumbing. Nanatili ang thermostat sa temperatura na kanyang pinili. Kailangan ng pag-aproba niya ang mga bisita dahil hindi siya komportable sa mga estranghero. Makatuwiran ang bawat tuntunin kung isa-isang isasaalang-alang. Magkakasama, naramdaman kong hindi bahay ang bahay, kundi lugar kung saan lagi akong sinusuri. Nang dumating ang package ng nursing supplies, binuksan ito ni Lourdes bago ibigay sa akin. Akala ko para sa bahay, paliwanag niya. Nakalimbag ang pangalan ko sa shipping label. Sinabi ko sa sarili na hindi sulit ang pagtatalo. Naging ugali iyon. Tuwing may nakakaistorbo sa akin, ikinukumpara ko ang hirap ng pananahimik sa gulo ng pagharap kay Lourdes. Laging mas mura ang katahimikan. Isang Sabado, dumalaw ang kapatid kong si Teresa upang tulungan akong ayusin ang nursery. Nanatili si Lourdes sa pintuan habang tinutupi namin ang damit ng sanggol. Sobra-sobra iyan, sabi ni Lourdes nang ilagay ni Teresa ang stack ng cotton sleeper sa aparador. Halos wala namang kailangan si Andres noong sanggol. Sumulyap sa akin si Teresa. Mapagdedesisyonan namin kung ano ang kailangan ni Maria kapag dumating na ang sanggol. Humigpit ang ngiti ni Lourdes. Matagumpay akong nagpalaki ng anak, hindi ako nagtatantiya. Pagkaalis ni Lourdes, isinara ni Teresa ang pinto ng nursery. Ayos ka ba rito? Siyempre, tinitingnan ka niya na parang empleyado. Detalyado siya. Bahay niya ito. Tinupi ni Teresa ang isa pang sleeper. Available pa rin ang spare room ko. Mas maliit ang bahay ni Teresa at ang pananatili sa kanya ay nangangahulugang matutulog si Andres sa fold-out couch. Mas praktikal ang bahay ni Lourdes. Bukod pa, ang pagtanggap sa alok ni Teresa ay parang pag-amin na nabigo ang kasunduan kay Lourdes bago pa isilang si Laila. Ilang buwan lang kami rito, sabi ko. Hindi nagtatalo si Teresa. Paalala lang niya na matatawagan ko siya anumang oras. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Andres ang sinabi niya. Buntong hininga siya. Ayaw na ni Teresa kay Mom. Hindi niya ayaw. Akala niya kontrolado si Lourdes. Lagi niyang kailangan ang mga bagay ng tiyak na paraan. Nagsalita si Andres nang walang galit. Iyon ang bahagi ng epekto ng kanyang tugon. Maaari niyang gawing ordinaryo ang anumang pag-aalala. Nag-iisang pinalaki niya ako, patuloy niya. Nagtrabaho siya, binayaran ang bahay na ito, at hindi humingi ng tulong sa kanino man. Hayaan mong makaramdam siya ng silbi. Hindi ko sinasabing walang silbi siya. Alam ko, kailangan lang nating iwasan ang paggawa ng bawat maliit na bagay bilang pagtatalo.
Sumang-ayon ako. Ang hindi ko nakilala ay buong buhay na iniiwasan ni Andres ang pagtatalo kay Lourdes. Hindi niya tinuturuan ako kung paano mamuhay ng mapayapa sa kanya. Tinuturuan niya ako kung paano siya nakaligtas sa kanya. Nang isilang si Lila, nagbago ng gabing-gabi si Lourdes bilang lola na inaasahan ng lahat. Nagdala siya ng pagkain sa ospital. Nagpost siya ng mga larawan para sa mga kamag-anak. Sinabi niya sa mga nurse kung gaano siya ipinagmamalaki kami. Nang iuwi namin si Lila, may mga bulaklak si Lourdes sa nursery at may handang sopas para sa akin. Sa loob ng 2 araw, naramdaman kong inaalagaan. Sa ikatlong umaga, pumasok siya sa kwarto namin nang walang kumatok at binuhat si Laila mula sa bassinet. Kailangan niya ng sikat ng araw, sabi niya. Kakapatulog ko lang sa kanya. Masyadong madilim ang kwartong ito. Pakiusap ibalik mo siya. Mukhang nasaktan si Lourdes. Tinutulungan kita. Alam ko, pero gising siya halos buong gabi. Ganun din ang lahat. Inilagay niya si Lila sa dibdib ko nang mas biglaan kaysa kinakailangan at lumabas. Nang umuwi si Andres, sinabi ko ang nangyari. Tinanggal niya ang bota at kuskos ang 2 kamay sa mukha. Excited siya. Pumasok siya sa kwarto namin nang walang kumatok. Kakausapin ko siya. Kinausap niya nga. Kinabukasan, kumakatok si Lourdes ng 1 beses at binuksan ang pinto bago ako sumagot. Iyon ang bersyon ni Andres ng paglutas sa problema. Sa paglipas ng mga araw, itinama ni Lourdes ang halos lahat ng ginagawa ko. Sabi niya, masyado kong hinahawakan si Lila pagkatapos ay nagrereklamo na hinahayaan kong umiyak. Pinunan niya ang bote na binili namin, ang detergent na ginagamit ko, at ang posisyon ng bassinet. Kung mabilis matapos magpakain si Lila, sabi ni Lourdes ay minamadali ko siya. Kung mabagal, sabi niya ang pagkabalisa ko ang nagpapahirap sa sanggol. Napakaliit ang mga kritisismo, kaya kapag inuulit ay parang hindi makatuwiran. Hindi sumisigaw si Lourdes sa araw. Tahimik siyang nagsasalita, madalas habang naghuhugas ng pinggan o tumutupi ng labada. Ang kanyang kalmado ang nagpaparinig sa bawat paratang na praktikal na payo. Sa gabi, iba siya. Dumadaan ang iyak ni Lila sa mga dingding. Sa unang pagkakataong pumasok si Lourdes sa nursery pagkatapos ng hating gabi, nakatayo siya sa pintuan na nakatakip ang 2 kamay sa tenga. Gaano ba katagal ito magpapatuloy? 9 na araw pa lang siya. Hindi iyon sumasagot sa tanong ko. Magpapakalma siya. Kailangan niya ng schedule. Tiningnan ko ang sumisigaw na bagong silang sa bisig ko. Hindi niya alam kung ano ang schedule. Tiningnan ako ni Lourdes na parang hinamon ko ang awtoridad niya sa halip na nagsabi ng katotohanan. Pumasok si Andres sa pagitan namin. Mom, bumalik ka sa kama. Tutulungan ko si Maria. Sumunod si Lourdes, pero kinabukasan, sapat ang ingay na ginawa niya sa kusina para gisingin si Laila ng 2 beses. Umalis si Andres, papuntang trabaho bago ang almusal. Ginugol ni Lourdes ang natitirang araw sa pagpapaalala sa akin na kailangan ng tulog ang lahat sa bahay. Nagsimula akong humingi ng tawad tuwing umiiyak si Lila. Bumulong ako ng tawad kay Lourdes sa mga saradong pinto. Humingi ako ng tawad kay Andres nang umuwi siyang pagod. Minsan, humingi pa ako ng tawad kay Lila dahil hindi ko maintindihan ang kailangan niya. Halos tuwing gabi, tumatawag si Teresa. Huminto ako sa pagsasabi ng totoo. Sabi ko helpful si Lourdes. Sabi ko hinahawakan ni Andres ang lahat. Sabi ko, pagod lang ako. Habang lalong nagiging hiwalay ako, mas parang katotohanan ang opinyon ni Lourdes. 14 na araw pagkatapos isilang si Lila, umalis si Andres para sa pinalawig na daytime shift. Wala pang 3 oras ang tulog ko sa nakaraang gabi. Sa tanghali, nasusunog ang mga mata ko at nanginginig ang mga kamay tuwing sinusubukan kong maghanda ng bote. Natagpuan ako ni Lourdes na nakatayo sa kusina na umiiyak si Lila sa balikat. Mahuhulog mo siya kung magpapatuloy ka. Nakakatakot ang mga salita. Ayos lang ako. Nakakatulog ka nang nakatayo. Sabi ko, ayos lang ako. Inabot ni Lourdes ang mga braso. Ibigay mo sa akin at matulog ng 1 oras. Tumutol ang bawat instinct,
pero ang pagod ay maaaring gawing ginhawa ang panganib. Ilalagay ko ang monitor sa tabi niya. Alam ko kung paano mag-alaga ng sanggol. Hindi ko sinabing hindi. Hindi mo kailangang bantayan ako sa sarili kong bahay. Lalong umiyak si Lila. Ibinigay ko siya. Gisingin mo ako kung kailangan niyang kumain. Tiningnan ni Lourdes ang kanya. Kailangan niyang matutong hindi kontrolin ng iyak ang lahat. 2 linggo pa lang siya. Lourdes, matulog ka, Maria. Dinala ko ang receiver ng monitor sa kwarto at inilagay sa gilid ni Andres ng kama. Sa loob ng ilang minuto, narinig ko ang iyak ni Lila sa baba. Pagkatapos ay dapat na ako'y nakatulog. Nagising ako sa katahimikan, hindi mapayapang katahimikan, ang uri na nagpapauupo sa ina bago niya maintindihan kung bakit. Nagpakita ang monitor screen ng connection error. Sinuri ko ang oras. Halos 1 oras akong natulog. Tumakbo ako sa hallway. Lourdes, walang sagot. Bumaba ako. Walang laman ang sala. Nang bumalik ako sa 2 palapag, lumalabas si Lourdes sa nursery. Nakahiga si Lila sa bassinet na nakapikit ang mga mata. Ano ang nangyari sa monitor? Sumulyap si Lourdes sa camera. Laging may ingay. Walang ingay iyon. Nakakaistorbo ang ilaw sa kanya. Nakaharap ang camera sa dingding. Lumapit ako sa bassinet at hinawakan ang dibdib ni Lila. Humhinga siya pero hindi tumugon sa kamay ko. Bakit siya tahimik? Nagrereklamo ka na hindi siya tumitigil sa iyak. Nagtatanong ako kung ano ang nangyari. Humigpit ang mga mata ni Lourdes. Pinakalma ko siya. Dapat magpasalamat ka. Maingat kong binuhat si Lila. Mas mabigat ang katawan niya kaysa karaniwan. Nang idikit ko ang bote sa bibig, lumayo siya. Kailangan niyang kumain. Siguro hindi gutom. Halos 3 oras na siyang hindi kumakain. Natutulog ang mga sanggol, Maria. Dinala ko si Lila sa kwarto namin at isinara ang pinto. Sa natitirang hapon, mahina siyang kumain. Gising siya ng sapat para umungol. Pagkatapos ay natutulog muli. Nang palitan ko ang damit, napansin ko ang maliit na pagkakulay sa likod ng kaliwang tenga. Hindi malaki. Parang simula ng pasa. Kumuha ako ng larawan sa telepono. Nasa kusina si Lourdes nang ipakita ko sa kanya. Ano ang nangyari rito? Halos hindi niya tiningnan. Madaling mapasa ang balat ng bagong silang. Wala ito kaninang umaga. Baka kinamot niya ang sarili. Hindi niya maabot ang likod ng tenga. Ibinaba ni Lourdes ang plato na hinahawakan. Ano ang inaakusahan mo sa akin? Nagtatanong lang ako. Iniwan mo siya sa akin dahil hindi mo mapanatili ang mga mata na bukas. Ngayon ay naghahanap ka ng dahilan para punahin ang tumulong sa iyo. Hindi kita pinupuna. Tinatrato mo ako na parang estranghero. Tahimik ang boses niya pero ang paratang ay may bigat ng banta. Bumalik ako sa itaas at ipinadala ang larawan kay Andres. Isinulat ko na hindi karaniwang inaantok si Lila. Tumanggi sa bahagi ng bote at may bakas habang kasama ni Lourdes. Tumawag si Andres makalipas ang 10 minuto. May lagnat ba siya? Wala. Normal ba ang paghinga? Oo, pero hindi siya katulad ng dati. Tawagan ng pediatrician kung magpapatuloy. Sa tingin ko dapat dalhin natin siya ngayon. May sandali. Sa tingin mo narinig ni Mom? Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pinalaki niya ako, Maria. Hindi ibig sabihin na walang nangyari. Hindi niya sasaktan ng sanggol. Masyadong mabilis ang sagot. Tiningnan ko ang bukas na pinto ng kwarto. Nakatayo si Lourdes sa dulo ng hallway. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakikinig. Sige, bulong ko. Babantayan ko si Lila. Sa gabi, uminom si Lila ng bahagi ng bote. Kinabukasan, mas alerto siya. Ginamit ko ang pagbuti bilang pahintulot na pagdudahan ang sarili. Sinabi ko sa sarili na kung may seryosong nangyari, lalala siya. Sinabi ko sa sarili na maaaring nandoon na ang bakas. Sinabi ko sa sarili na mas kilala ni Andres ang ina kaysa sa akin. Pero itinago ko ang larawan. Itinago ko ang mga mensahe. At tuwing pumasok ako sa nursery, napansin kong bahagyang nakaharap pa rin ang kamera palayo sa bassinet. Sa susunod na 5 araw, bumuti ang pagpapakain ni Lila pero naging mas madalas ang iyak. Nawala ang pasensya ni Lourdes kasama nito. Huminto siya sa pag-aalok na hawakan si Lila. Mas malakas niyang isinasara ang mga pinto. May mga komento siya tungkol sa mga magulang na hinahayaan ng mga anak na kontrolin ang buong sambahayan.
2 overnight shift ang tinrabaho ni Andres sa panahong iyon. Bago ang ikalawang shift, hiniling ko sa kanyang manatili. Hindi ako makaka-call out dahil mahirap si Ma'am. Hindi lang ito tungkol sa pagiging mahirap niya. Ano ito? Gusto kong sabihin na natatakot ako. Sa halip, sinabi kong, hindi katulad ng dati si Lila. Sabi mo kumakain na ulit. Oo. Kung gayon tawagan mo ako kung may magbabago. Hinalikan niya ang noo ni Lila, hinalikan ang akin, at umalis. 5 gabi pagkatapos kong kumuha ng larawan, ginising ng iyak ni Lila si Lourdes pagkatapos ng hating gabi. Ang lahat ng sumunod ay nagdala sa akin sa consultation room ng ospital sa tapat ni Detective Ruiz. Habang hinihintay niya ang sagot ko, napagtanto kong ang 5 araw na halos binaliwala ko ay ngayon ang pinakamahalagang 5 araw sa buhay ni Lila. Hindi ko inihagis ang anak ko, sabi ko. Maingat na tiningnan ako ni Detective Ruiz. Simulan mo sa nangyari bago ang pagkahulog. Inilarawan ko ang pagpasok ni Lourdes sa nursery. Inilarawan ko ang banta, ang hampas, at ang sandaling nadulas si Laila mula sa bisig ko. Hiniling ng detective na ulitin ang pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ay nagtanong muli gamit ang iba't ibang salita. Naiintindihan ko ang ginagawa niya. Hindi niya sinusubukang aliwin ako. Sinusuri niya kung nagbabago ang aking salaysay. Hindi, kinuha niya ang larawan ng bakas sa mukha ko. Idinokumento ng nurse ang pamamaga malapit sa cheekbone. Kinumpirma ni Ruiz na naitala ng unang paramedic ang pamumula bago gumawa ng akusasyon si Lourdes. Hindi sapat upang patunayan ang nangyari kay Lila, 5 araw ang nakalipas, pero suportado nito ang sinabi ko tungkol sa hampas. Sino ang may access kay Lila sa nakaraang 19 araw? Tanong ni Ruiz. Ako, si Andres at si Lourdes. May iba pa? Dumalaw ang kapatid ko bago isilang si Lila. Walang iba pang naiwan na kasama niya. Kailan huling labas ng bahay ang anak mo para sa unang pediatric check-up? May alalahanin ba sa appointment na yon? Wala. Sabi ng doktor na malusog siya. Isinulat ni Ruiz ang petsa. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa pasang nabanggit mo. Binuksan ko ang larawan sa telepono. Ipinakita ng metadata ang eksaktong araw at oras. Ipinakita ko rin ang mga mensaheng ipinadala kay Andres. Binasa ni Ruiz nang walang ekspresyon. Humingi ka ba ng medikal na pag-aalaga? Hindi. Parang pagkabigo ang lasa ng salita. Bakit hindi? Mas mabuti na siya kinabukasan. At ang asawa mo? Sinabi niya sa akin na hindi sasaktan ng ina niya ang sanggol. Tiningnan ni Detective Ruiz ang pinto. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Tinawagan ko si Andres mula sa ambulansya pero hindi sumagot. Naaabot siya ng supervisor. Dumating siya sa ospital habang ini-interview pa ako ni Ruiz. Narinig ko ang tunog ng bota niya bago siya lumitaw sa pintuan. Parang nawalan ng kulay ang mukha niya. Nasaan si Lila? Sa intensive care. Lumapit siya sa akin pero humarang si Detective Ruiz. Kailangan kong kausapin ang bawat isa sa inyo ng hiwalay. Tiningnan ni Andres ang namamagang pisngi ko. Ano ang nangyari sa mukha mo, ang ina mo? Nabuksan ang bibig niya pagkatapos ay nagsara. Mas masakit ang pag-aalinlangan kaysa kung tinawag niya akong sinungaling. Sinabi nila na may mas lumang pinsala si Lila. Sabi ko, alam ko, tinawagan ako ni Ma'am. Ano ang sinabi niya sa'yo? Tiningnan niya si Ruiz sa halip na sumagot. Alam ko na. Sinabi niya na inihagis ko si Lila, di ba? Maria, wala ako roon. Nakita mo ang mensaheng ipinadala ko 5 araw ang nakalipas. Nakita ko. Alam mong bumalik si Laila mula sa pagiging kasama niya na may pasa at halos hindi kumakain. Hindi ko alam na nasaktan siya. Ayaw mong malaman. Isang hakbang paatras si Andres. Kailangan kong makita ang anak ko. Ganon din ako. Pumasok ang hospital social worker at ipinaliwanag na walang isa sa amin ang maaaring mag-isa kay Lila hanggang makumpleto ang preliminary safety assessment. Tiningnan siya ni Andres. Mga magulang namin siya. At may pinsala ang anak ninyo mula sa higit sa isang pangyayari. Hanggang maunawaan ng mga investigador kung paano nangyari ang mga pinsalang iyon, kailangang protektahan siya ng ospital. Iba ang epekto ng mga salita nang mula sa labas ng pamilya. Dinala si Andres sa ibang kwarto. Nanatili ako kay Detective Ruiz.
Nagtanong siya tungkol sa ugali ni Lourdes, ang kontrol niya sa bahay, at ang relasyon kay Andres. Sinubukan kong sumagot nang hindi nagmamalabis. Inilarawan ko ang mga tuntunin, ang kritisismo, at ang paraan ni Andres na laging hinihiling sa akin na panatilihin ang kapayapaan. Hinampas ka ba niya dati? Hindi. Minarkahan ka? Hindi direkta. Sinabi ba ng asawa mo na hinampas siya? Hindi. Totoo ang sagot. Hindi kailanman inilarawan ni Andres ang pagkabata bilang pang-aabuso. Sabi niya mahigpit si Lourdes. Sabi niya naniniwala siya sa disiplina. Nagbiro siya na natutunan niyang huwag sumagot. Hindi ko kailanman tinanong kung ano ang itinago ng mga pariralang iyon. Bumalik si Dr. Santos ng maghapon. Nagpapatatag ang kondisyon ni Lila, pero kailangan ng malapit na pagmonitor ang pamamaga sa utak. Hindi pa siya ganap na alerto. Nakatayo ako sa tabi ng maliit na kama sa ospital at tiningnan ang mga kawad na nakakabit sa katawan. Nakakulot ang mga daliri niya sa kumot. Pasensya, bulong ko. Dapat nakinig ako sa sarili. Inilagay ng nurse ang upuan sa likod ko. Dinala mo siya rito, sabi niya. Manatili sa kaya mong gawin ngayon. Pero hindi papayagan ng Children's Services na bumalik si Lila sa bahay ni Lourdes. Ipinaliwanag ng caseworker ang safety plan sa pribadong kwarto. Hanggang matukoy ang pinagmulan ng mga naunang pinsala, kailangan ni Lila ng tirahan kung saan walang access si Mrs. Santos. Sumandal si Andres. Maaaring umalis ang ina ko sa bahay. Pag-aari niya ito, sagot ng caseworker. Ang pinakaligtas na opsyon ay hiwalay na tirahan. Makakakuha kami ng hotel na may bagong silang na gumagaling mula sa pinsala sa utak. Maghahanap kami. Tiningnan ko si Andres. Hindi pa rin niya sinabing naniniwala siya sa akin. Dumating si Teresa na may dalang sapatos ko, jacket at charger. Nang makita niya ang mukha ko, huminto siya. Ano ang ginawa ni Lourdes? Nakatayo si Andres sa may bintana. Sinabi ko lang kay Teresa na buhay si Lila at kailangan namin ng ligtas na lugar. Ang bahay ko, sabi niya agad, hanggat kailangan ninyo. Mukhang napawi ang pag-aalala ni Andres. Maaari kaming lahat manatili roon. Lumingon ako sa kanya. Hindi, Maria. Sinabi mo sa detective na wala ka roon. Wala ako. Hindi iyon ang tinanong ko. Tinanong ko kung naniniwala kang hinampas ako ng ina mo. Ibinaon niya ang boses. Naniniwala akong may nangyari, may. Sinusubukan kong huwag gumawa ng akusasyon bago ang lahat ng katotohanan. Ang 19 araw na anak namin ay may pinsala mula sa dalawang iba't ibang pangyayari. Naroon ang ina mo sa pareho at pinoprotektahan mo pa rin siya mula sa akusasyon. Pinoprotektahan ko tayo mula sa pagkakamaling hindi na mababawi. Nagawa na ang pagkakamali. Hinawakan ni Teresa ang balikat ko. Tiningnan ni Andres ang kwarto ni Lila. Anak ko rin siya. Kung gayon magsimulang kumilos na mas mahalaga ang kaligtasan niya kaysa sa damdamin ng ina mo. Ayoko sabihin. Ayoko na may bahagi sa akin ang nagnanais na tanggihan niya ang lahat ng inaakusahan ko sa kanya. Gusto kong tumawid siya sa kwarto, yakapin ako at sabihin na naiintindihan niya. Sa halip, nanatili siyang tahimik. Iyon ang sandaling nagbago ang kasal ko. Hindi nang hinampas ako ni Lourdes. Hindi nang nahulog si Laila. Nagbago ito nang makita ni Andres ang ebidensya ng halaga ng katahimikan at sinubukan pa ring manatiling neutral. Sa susunod na 2 araw, nanatili si Laila sa intensive care. Huminto ang pagtaas ng pamamaga. Nagsimula siyang tumugon sa haplos at uminom ng maliit na dami ng gatas sa pamamagitan ng supervised feeding. Bawat pagbuti ay nagbibigay ng ginhawa, pero wala ni isa ang nagtanggal sa posibilidad ng developmental damage. Maingat si Dr. Santos na huwag mangako nang hindi pa alam ng sino man. Dumadalaw lang si Andres kapag may staff. Bawal pumasok si Lourdes sa ospital. Palagi niyang tinatawagan si Andres. Alam ko dahil naiilawan ang telepono niya tuwing ilang minuto. Mom, mom, mom. Hindi niya sinasagot ang ilan at sinasagot ang iba sa hallway. Pagkatapos ng isang usapan, bumalik siyang galit. Sabi niya laging, ayaw mo sa kanya. Tiningnan ko siya. Iyon ba ang ipinasok mo rito para sabihin sa akin? Hindi,
Sinasabi ko lang ang sinasabi niya. Bakit? Hindi siya sumagot. Wala ang ina mo sa kwartong ito. Sabi ko si Lila. Tingnan mo siya. Tiningnan niya. May benda ang anak namin sa ulo at may monitor na sinusundan ng bawat tibok. Nakaupo si Andres sa unang pagkakataon mula nang dumating. Nagsimula siyang umiyak. Dapat nanatili ako sa bahay ng gabing iyon. Dapat naniwala ka sa akin 5 araw bago iyon. Tinakpan niya ang mukha. Hindi ko alam. Pinili mong hindi malaman. Minsang tumango siya. Hindi sapat, pero ito ang unang tapat na tugon na ibinigay niya sa akin. Nang sapat na ang katatagan ni Lila para makaalis ako sa unit ng 1 oras, dinala ako ni Teresa sa family waiting room. Inilagay niya ang notebook sa mesa. Isulat ang lahat. Nasabi ko na sa pulisya. Isulat para sa sarili. Bawat petsa, bawat mensahe, bawat oras na naiwan si Lourdes kay Lila. Huwag umasa sa pagod para maalala mamaya. Nagsimula kami sa araw na isilang si Lila. Nilista ko ang bawat bisita, alalahanin sa pagpapakain at appointment. Minarkahan ko ang work shifts ni Andres. Isinulat ko ang hapon na dinala ni Lourdes si Lila para makatulog ako. Tinanong ni Teresa kung ano ang naramdamang iba nang magising ako. Tahimik ang bahay. Ano pa? Hindi konektado ang monitor. Bakit? Sabi niya, nakakaistorbo ang ilaw kay Lila. Sinuri mo ba? Ibinalik ko patungo sa basinet. May naitala ba ito? Huminto ako sa pagsulat. Ang monitor ay regalo mula sa kasamahan ni Andres. Ako mismo ang nag-set up bago isilang si Lila. Ang motion-triggered clips ay ina-upload sa application sa telepono ko. Halos hindi ko ginamit ang mga recording dahil halos laging nasa tabi ako ni Lila. Binuksan ko ang application. Offline ang live camera dahil nasa bahay pa ni Lourdes ang device pero available pa ang Cloud History tab. May 2 dosenang maikling clips. Karamihan ay nagpapakita sa akin na pumapasok sa nursery, inaayos ang kumot o binubuhat si Lila mula sa bassinet. Nag-scroll ako pabalik sa hapon na naiwan si Lourdes sa kanya. May ilang clips sa pagitan ng 12 at 1. Pagkatapos ay tumigil ang recording. Blurred ang huling thumbnail, parang may kamay na dumaan malapit sa lens. Nakalutang ang daliri ko sa ibabaw nito. Tinakpan ni Teresa ang kamay ko. Tawagan muna ang detective. Gusto kong buksan. Alam ko rin na kung mahalaga ang footage, kailangang maayos na mapreserba. Tinawagan ko si Detective Ruiz. Sinagot niya sa 2 tugtog. May nahanap ako sa baby monitor account. Inutusan ako ni Ruiz na huwag mag-delete, mag-edit o mag-download ng anuman. Dumating siya sa ospital kasama ang digital evidence specialist ng hapon. Binigyan ko sila ng written permission na i-access ang account. Kinopya ng specialist ang mga nakastore na file, account logs at device history. Ipinakita ng records na aktibo ang monitor hanggang ilang sandali pagkatapos akong matulog. Pagkatapos ay may pisikal na nagdiskonekta. Tinanong ni Detective Ruiz kung alam ni Lourdes na automatikong ina-upload ang mga recording. Sa tingin ko hindi. Akala niya kapag pinatay ang kamera ay mabubura ang lahat. Ano ang nakita mo sa huling clip? Hindi ko pa napanood. Sandaling pinag-aralan ako ni Ruiz. Tama ang desisyon. Napanood muna ng mga investigador nang wala ako. Pagkatapos ay bumalik si Ruiz ng mag-isa. Nagbago ang ekspresyon niya. Pumasok si Mrs. Santos sa nursery na may dalang si Lila. Umiyak ang sanggol. 22 segundo ang recording bago nilingon ng kamera. Humigpit ang tiyan ko. Ano ang ginawa niya? Gusto kong suriin muna ng team ni Dr. Santos bago ko ilarawan ang mga galaw. Pero mahalagang ebidensya ito. Nasaktan ba niya? Hindi agad sumagot si Ruiz. Hinahawakan niya si Lila ng may lakas. Mas malakas kaysa angkop o ligtas para sa sanggol. Ipinatong ko ang mga kamay sa mesa. Gusto kong makita. Hindi mo kailangan. Anak ko siya. Inilagay ni Ruiz ang tablet sa harap ko. Nagsimula ang clip sa walang laman na nursery. Naririnig ang iyak ni Lila bago lumitaw si Lourdes. Pumasok si Lourdes na may dalang siya sa ilalim ng mga braso. Hindi suportado ang ulo ni Lila. Tumigil ka, sabi ni Lourdes sa pagitan ng ngipin. Patuloy ang iyak ni Lila. Mas mahigpit na hinawakan ni Lourdes ang dibdib. Pagkatapos ay inalog niya. Isang matinding galaw na sinundan ng isa pa.
Naputol ang iyak ni Laila sa strained na tunog. Nanigas si Lourdes. Sa loob ng 2 segundo, tiningnan niya ang mukha ni Lila. Pagkatapos ay tiningnan ng direkta ang monitor. Tumawid siya sa kwarto. Tinakpan ng kamay ang lens. Natapos ang recording. Tiningnan ko ang blankong screen. Parang nawala ang kwarto sa paligid ko. 5 araw ang nakalipas, hinawakan ko ang pasang iyon sa ilalim ng ilaw ng banyo at tinanong ang sarili kung inililikha ko ang panganib. Wala akong inililikha. I-play ulit, sabi ko. Umiling si Ruiz. Sapat na ang nakitang mo. Naiwan ko siya sa babaeng iyon. Pagod ka at ipinakita ni Mrs. Santos ang sarili bilang ligtas na caregiver. Alam kong may mali. Idinokumento mo. Mahalaga iyon. Hindi ko dinala sa ospital. Hindi mo mababago ang desisyong iyon. Mapagdedesisyonan mo ang mangyayari ngayon. Sinuri ng medical team ang footage kasama ang scans ni Lila. Ipinaliwanag ni Dr. Santos na hindi matutukoy ng clip ang eksaktong sandali ng bawat pinsala, pero ang malakas na paghawak ay consistent sa abusive head trauma at hindi maaaring baliwalain bilang ordinaryong pagpapakalma. Ang pagkakahawak sa dibdib ni Lila ay consistent din sa lokasyon ng gumagaling na pinsala sa tadyang. Nakuha ng mga investigador ang pisikal na monitor mula sa bahay ni Lourdes. Ang posisyon at device logs ay tumugma sa cloud records. Sinabi ni Lourdes sa pulisya na hindi siya kailanman naiwan kay Laila ng higit sa ilang minuto. Pinatunayan ng footage ang kabaligtaran. Sinasabi rin niya na hindi siya pumasok sa nursery ng hapon na iyon. Pinatunayan ng timestamp na pumasok siya. Nang harapin siya ni Detective Ruiz sa pagkakaroon ng recording, binago ni Lourdes ang salaysay. Sinabi niyang inaalog niya si Laila at ang video ang nagpapakitang marahas ang ordinaryong galaw. Pero hindi na itatanggi ng video ang mga pinsala. Ipinaliwanag nito ang mga ito. Napanood ni Andres ang footage kinabukasan. Hiniling niyang makita ng mag-isa, pero kinailangan ni Ruiz na maitala ang interview. Naghintay ako sa labas. Sa makitid na panel ng salamin, napanood ko ang pagbabago ng ekspresyon habang pinapatugtog ang clip. Una ang pagkalito, pagkatapos ang pagkilala, pagkatapos ay may malapit sa takot. Nang matapos ang video, nanatili siyang hindi gumagalaw. May tanong si Ruiz na hindi ko marinig. Umiling si Andres. May isa pa. Tiningnan niya ang mga kamay. Halos 1 oras ang interview. Nang lumabas siya, namamaga ang mga mata. Nagbigay ako ng statement, sabi niya. Tungkol saan? Sa pagkabata ko. Naghintay ako. Sumandal siya sa dingding. Hinahampas niya ako. Mahirap para sa kanya ang mga salita. Gaano kadalas? Hindi ko alam. Sapat para matutunan kung kailan titigil sa pagsasalita. Sinabi niya sa akin na hinahampas siya ni Lourdes kapag hinahamon. Mahigpit na hinahawakan ang mga braso hanggang may bakas. At pagkatapos ay inuutusan siyang sabihin sa mga guro na nadapa. Kapag umiiyak, lalong nagagalit. Kapag tumutol, paaalala niya na nagtrabaho at nagsasakripisyo siya dahil iniwan ng ama. Nang maging teenager si Andres, hindi na niya tinawag na karahasan. Tinawag niyang disiplina dahil iyon ang salitang ginagamit ni Lourdes. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Akala ko normal. Sapat ang alam mo para matakot harapin siya. Isinara niya ang mga mata. Oo, at iniwan mo pa rin ang anak namin sa bahay niya. Kinumbinsi ko ang sarili na iba na siya ngayon. Hindi, kinumbinsi mo ang sarili na matatanggap ko ang anumang gawin niya gaya ng ginawa mo. Hindi siya nagtanggol. Nabigo ko kayong dalawa. Ito ang unang paghingi ng tawad na walang paliwanag. Naniwala akong totoo. Ang totoo ay hindi naitama ang nangyari. Ginamit ni Detective Ruiz ang statement ni Andres upang suportahan ang itinatag na pattern ng ugali. Pero nilinaw niyang ang kaso tungkol kay Lila ay hindi umaasa sa mga alaala ng pagkabata. Nakatayo ang medikal na ebidensya sa sarili. Nakatayo ang footage sa sarili. Itinatag ng larawan at mga mensahe ko kung kailan lumitaw ang mga sintomas ni Lila. Sinuportahan ng notes ng paramedic ang salaysay ko tungkol sa midnight assault. Ipinakita ng nagbabagong statement ni Lourdes ang pagsisikap na itago ang ginawa. Sa unang pagkakataon, mula nang mahulog si Laila,
Hindi na umaasa ang katotohanan kung may naniniwalang credible ang tunog ko. Nariyan ito sa labas ko. 3 araw ang nakalipas, ipinaalam sa akin ni Detective Ruiz na inaresto si Lourdes. Walang tagumpay ang naramdaman. Tiningnan ko ang salamin papunta sa kwarto ni Lila at naramdaman lang ang pagod. Ina ni Andres si Lourdes. Lola ni Lila. Binuksan niya ang bahay sa amin nang kailangan namin ng tulong. Walang isa sa mga katotohanang iyon ang gumawa sa kanyang ligtas. Inilalarawan ng titulo ng pamilya ang relasyon. Hindi nito ginagarantiya ang karakter. Opisyal na nilinis ako ng Children's Services bilang pinagmulan ng mga naunang pinsala ni Lila. Walang nakitang ebidensya ang investigasyon na pisikal na sinaktan ni Andres siya, pero kinailangan ng safety plan na manirahan kami ng hiwalay kay Lourdes at bawal ang anumang kontak sa pagitan ni Lourdes at Laila. Sinabi ni Andres sa caseworker na sumasang-ayon. Pagkatapos ay tinanong ako kung maaari siyang lumipat sa bahay ni Teresa kasama namin. Hiniling kong makipagkita sa akin sa walang laman na consultation room. Hindi ako babalik sa bahay ng ina mo. Alam ko, hindi ko papayagan siyang malapit kay Lila muli kahit magbago ang criminal case. Naiintindihan ko. Walang pribadong tawag, walang larawan, walang update sa pamamagitan ng kamag-anak, walang pagbibigay ng address namin. Nilunok niya. Sige, kailangan mo ng individual counseling. Pupunta ako. Kung mananatili kaming kasal, kailangan namin ng counseling na magkasama. Oo, at hindi ka lilipat sa bahay ni Teresa kasama namin. Humigpit ang mukha niya. Maria, gusto kong tumulong mag-alaga kay Lila. Maaari kang dumalaw sa ilalim ng safety plan. Maaari kang dumalo sa mga appointment, pero kailangan ko ng lugar na ligtas ang pakiramdam. At sa ngayon ay hindi ako nakakaramdam ng ligtas na umaasa sa iyong paghatol. Ibinaon niya ang mga mata. Gaano katagal? Hindi ko alam. Natakot siya sa sagot. Natakot din ako. Sa loob ng mga taon, naniwala akong kailangan ng expiration date ang hangganan upang maging patas. Itinuro sa akin ni Lourdes ang nangyayari kapag itinuturing na permanente ang access. Mananatili ako sa hotel, sabi ni Andres. Gawin mo dahil naiintindihan mo kung bakit. Hindi dahil sa akala mong mabilis akong magpapatawad kung sumang-ayon ka. Naiintindihan ko kung bakit. Hindi pa ako sigurado, pero umalis siya sa kwarto nang hindi nagtangkang makipag-ayos. Pagkatapos ng higit sa 1 linggo sa ospital, sapat na ang katatagan ni Laila para umalis sa intensive care. Mas consistent na ang pagpapakain at walang karagdagang seizure. Nanatiling maingat si Dr. Santos tungkol sa hinaharap. Kakailanganin ni Laila ang neurological follow-ups, developmental assessments, at physical therapy. Maaaring hindi makita ang ilang epekto hanggang lumaki siya. Posible ang pag-asa, hindi ang katiyakan. Sa araw na pinalabas si Laila, inilagay ni Teresa ang rear-facing infant seat sa kotse at dinala kami sa bahay niya. May portable bassinet sa tabi ng kama sa spare room. Sa aparador, may lampin, malinis na bote, at maliit na ilaw. Walang tuntunin, walang kondisyon, walang paalala tungkol sa halaga ng kanyang suportang. Sumunod si Andres sa sariling kotse. Dinala niya ang medical supplies ni Laila sa loob at huminto sa hallway. Tiningnan niya ang bassinet. Maaari ko bang hawakan? Tumango ako. Naghugas siya ng kamay at umupo sa upuan habang inilagay ko si Lila sa bisig niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Binuksan ni Lila ang mga mata at tiningnan ang mukha niya. Pasensya, bulong niya. Hindi niya maintindihan. Ako naman, pero ang paghingi ng tawad sa bagong silang ay hindi makakapagbawi sa pinayagan ng katahimikan ng adulto. 1 oras siyang nanatili. Nang umalis, ibinalik niya ang susi sa bahay ni Lourdes kay Detective Ruiz bilang bahagi ng evidence transfer. Lumipat siya sa extended stay hotel at nagsimulang maghanap ng apartment. Nag-schedule din siya ng unang counseling appointment nang hindi ako humihiling. Mahalaga ang mga kilos na iyon. Hindi nito na ibalik ang tiwala, pero may lugar ang tiwala upang magsimula. Sinubukan ni Lourdes na kontakin siya sa pamamagitan ng mga kamag-anak. Inilarawan niya ang sarili bilang natatakot na lola na hindi naiintindihan.
Sinabi niyang ilang segundo lang ang naitala ng video at hindi kinakatawan ang lahat ng ginawa niya para sa pamilya. Ipinasa ni Andres ang bawat mensahe sa abogado at hindi sumagot. May kamag-anak na tumawag sa akin at nagmungkahing sisirain ng bilangguan ang buhay ni Lourdes. Tinapos ko ang tawag. Halos sinira ni Lourdes ang buhay ni Lila dahil ayaw tumigil ng bagong silang sa iyak. Hindi na ako handang sukatin ang kahihinatnan sa kung gaano kasakit para sa taong naging dahilan ng pinsala. Sa hearing ng protective order, nakaupo si Lourdes sa kabilang panig ng kwarto sa madilim na suit. Mas maliit siya kaysa sa loob ng bahay. Pero nang makita niya si Andres, itinaas niya ang baba na may parehong inaasahan na lagi niyang dala. Inaasahan niyang pupunta siya sa kanya. Nanatili siya sa tabi ng abogado. Sinuri ng korte ang medikal na natuklasan, ang footage, ang dokumentadong assault at ang mga pagsisikap ni Lourdes na baligtarin ang responsibilidad. Ipinagbawal ng protective order ang direktang, hindi direktang, elektronikong o sa pamamagitan ng ibang tao na kontak sa akin o kay Laila. Habang inilalabas ang order, tiningnan ako ni Lourdes. Walang pagsisisi sa ekspresyon, tanging sisi. Iyon ang nagtapos sa huling maliit na bahagi sa akin na nagtataka kung kailan niya maiintindihan. Makalipas ang mga buwan, tumanggap si Lourdes ng plea na may kinalaman sa felony child abuse at assault. Nakatanggap siya ng custodial sentence na sinusundan ng supervised restrictions. Sa hearing, inilarawan ng abogado ang edad, employment history, pagmamay-ari ng bahay, at mga tao ng pagpapalaki kay Andres ng mag-isa. Totoo ang mga katotohanang iyon. Ganoon din ang mga pinsala kay Lila. Hindi nabura ng kagalang-galang na kasaysayan ang marahas na desisyon. Nanatili ang no-contact order. Dumalo si Andres sa hearing pero hindi nakipag-usap kay Lourdes. Pagkatapos, tumayo siya sa tabi ko sa labas ng korte. Buong buhay kong akala ko may utang ako sa kanya ng pagsunod dahil pinalaki niya ako. Sabi niya, maaari kang magpasalamat sa ibinigay ng isang tao at panagutin pa rin siya sa ginawa. Tumango siya. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng counselor ko. Hindi agad binago ng therapy si Andres. Sa ilang linggo, tinanggap niya ang responsibilidad ng walang pag-aalinlangan. Sa iba, nahuhuli niya ang sariling nagpapaliwanag sa ugali ni Lourdes bago maalala na ang paliwanag ay hindi katumbas ng katwiran. Natutunan niyang kilalanin ang paraan ng emosyonal na paglaho tuwing may nagagalit. Natutunan ko na ang progreso niya ay hindi nag-oobliga sa akin na gumalaw ng mas mabilis kaysa sa pakiramdam kong ligtas. Magkasama kaming dumalo sa counseling. Sinabi ko sa kanya na ang pinakamahirap ay hindi ang akusasyon ng ina niya. Inasahan kong magsisinungaling si Lourdes kapag napagtanto niyang maaaring mailantad ang pinsala ni Lila. Ang pinakamahirap ay ang panunood sa asawa kong naghahanap ng bersyon ng mga pangyayari kung saan walang may sala. Akala ko ang neutrality ang pinakaligtas na lugar, sabi niya. Ligtas ito para sa iyo, sagot ko. Naiwan kaming mag-isa ni Laila. Tinanggap niya iyon. Nakahanap siya ng simpleng apartment sa kabilang dulo ng bayan. Mas malaki ang kinakain ng upa kaysa sa paninirahan kay Lourdes. Pero walang makakabanta doon na itapon kami dahil sa pagtatakda ng hangganan. Bago ako sumang-ayon na lumipat, pinanatili ko ang lease sa parehong pangalan namin. Pinanatili ko ang access sa mga account. Pinalitan ni Andres ang emergency contacts sa bawat medikal na form at inalis si Lourdes sa anumang may kinalaman kay Lila. Hindi siya humingi ng kredito. 6 na buwan pagkatapos ng insidente, nanatiling walang seizure si Lila. Dumalo siya sa physical therapy at regular na developmental appointments. Mas mabagal siya kaysa sa ilang sanggol sa pagkontrol ng ulo. Pero tumutugon sa aming mga boses, sinusundan ang mga bagay ng mga mata, at ngumingiti tuwing kumakanta ng mali si Teresa sa kanya. Bawat milestone ay mahalaga, hindi dahil pinatunayan nitong nakatakas siya sa lahat ng kahihinatnan. Dahil sa kanya ito. Unti-unti akong bumalik sa trabaho mula sa desk malapit sa bintana ng apartment. Binabantayan ni Teresa si Laila sa mga appointment at hindi kailanman ginamit ang tulong na iyon upang pantayan ako.
Patuloy na nagtatrabaho si Andres ng overnight rotations, pero nagbago ang atmosfera bago siya umalis. Magkasama naming sinusuri ang mga pangangailangan ni Lila. Nakikinig siya kapag may alalahanin ako. Kung hindi siya sumasang-ayon, hindi na niya itinuturing ang hindi pagsang-ayon bilang kawalan ng katapatan. Bumabalik ang tiwala ng piraso-piraso. Isang nakumpletong therapy session. Isang medical na appointment na dinaluhan niya ng walang pag-udyok. Isang mensahe mula sa kamag-anak ni Lourdes na ipinakita niya sa akin sa halip na itago. Isang gabi nang umiyak si Lila ng isang oras at nanatiling matiyaga si Andres. Wala sa mga sandaling iyon ang nagtanggal sa ospital. Pinatunayan nilang hindi na namin inuulit ang sistema ni Lourdes. Isang gabi, binuksan ko ang huling kahon mula sa aming paglipat. Sa ilalim ay ang spare key na ibinigay sa akin ni Lourdes buwan ang nakalipas. Hinawakan ko ito sa palad at naalala kung gaano ako nagpasalamat sa driveway niya. Akala ko ang kaligtasan ay may lugar na matitirahan. Ngayon ay naiintindihan ko na ang silungan ay hindi kaligtasan kung maaaring kunin anumang oras na tumanggi akong sumunod. Inilagay ko ang susi ni Lourdes sa sobre para sa abogado. Pagkatapos ay ikinabit ko ang sarili kong susi ng apartment sa bagong singsing. Ang susi na iyon ay pag-aari ng tahanan kung saan walang suportang bumibili ng awtoridad sa anak ko. Ilang gabi ang nakalipas, nagising si Lila pagkatapos ng hating gabi. Dumaan ang iyak niya sa baby monitor sa tabi ng aming kama. Direkta ang monitor patungo sa crib niya. Walang naging lingon, walang naging diskonekta. Walang sino man sa apartment na iyon ang tinatakot ng maaaring maitala nito. Inabot ni Andres ang bottle warmer habang pumunta ako sa kwarto ni Laila. Nakahiga siya sa ilalim ng malambot na ilaw na pula ang mukha at nakakulot ang mga kamao malapit sa dibdib. Sandali, dinala ako ng tunog pabalik sa bahay ni Lourdes. Ang bukas na pinto ng nursery, ang hampas, ang katahimikan pagkatapos tumama si Lila sa sahig. Pagkatapos ay nakita niya ako, lumambot ang iyak. Maingat kong binuhat siya at naramdaman ang mainit na hininga sa leeg. Ayos lang, bulong ko. Pwede kang umiyak. Pumasok si Andres na may dalang bote at umupo sa tabi namin. Mas maliit ang apartment kaysa sa bahay ni Lourdes. Hindi tugma ang muebles. Nakasulat ang mga medikal na appointment sa aming kalendaryo at mas mabagal ang paglaki ng ipon kaysa sa plano. Pero nakalak ang pintuan, sa amin ang susi, naka-on ang monitor, at hindi kailanman kailangang manahimik ang anak ko upang maging ligtas.